So, ayun guys, good morning and welcome sa ating YouTube channel. This is Tinay TV. So, ayun guys, gumawa ko ng video na ito kasi gusto kong i-share sa inyo yung experience ko kaninang umaga nung after ng paghatid namin sa alaga kong babae. Kasi before that ay may nadaanan kami church. Araw-araw kong nadadaanan yan. So, ito yung St. Anthony Church sa may Sayengon. So, before that, lagi talaga akong nananalangin at pray. Siyempre, guidance and protection sa akin daily and lalo na sa family ko. So, nung time na yun, kaninang umaga nga, timing naman na nag-red light. So, na-stop yung mga sasakyan kasi dadaan yung mga tao sa church na yun. So, syempre, tumingin ako sa church and then nag-pray. Everyday naman tayo nagpe-pray, lalo na pag alis na magbiyahe, magsundo sa mga alaga ko, lagi naman ako nagpe-pray. So, nag-pray ako doon sa harap mismo ng simbahan na yun. Kahit sa maikling prayer lang, lagi ko naman pinag-pray yung guidance talaga and protection everyday, lalo na sa akin at bumabiyahe ako araw-araw. So, yun na nga, and then to make the long story short, dito na kami sa may tapat namin. May isang truck ng cement mixer na naka-stop siya, nakahinto siya. So, nung nakahinto siya, lumiko yung amo na lumiko siya doon sa harap ng truck. So, biglang boom, tagulat kami, nabangga yung nasagi kami ng truck ng cement mixer. So, ako na shock, hindi na ako nakagalaw sa inuupuan ko. Sinabihan na lang ako ng amo ko nga, doon ka bumaba sa kabila. So, nung bumaba ako, grabe ngatog yung katawan ko. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Ay timing naman na dumating yung anak ni among babae, yung nanay nga ni Aiden. So, yun na. Umuwi na ako sa bahay hanggang dito sa bahay kanina. Grabe yung hatog ng katawan ko hanggang ngayon. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Hindi pa rin nagsisingkit sa isip ko yung nangyari kanina. So, hindi ko na alam kung ano yung mga nangyari doon kasi umakyat na ako agad. Hindi ko talaga ma-explain yung feeling ko kanina. Kasi, yung first na experience ko na may aksidente din nangyari sa amin, decades na yun. Dekada na rin ang nangyari nun, tapos ito na naman yung nangyari ulit. Sobrang tagal na. So, hindi ko talaga in-expect na mangyayari sa amin yun kanina. Pero thank you pa rin sa Panginoon kasi iningatan niya talaga kami. Kasi nga, nung pagsagi ng truck, naramdam ko talaga na parang gumanon yung taxi. Siyempre yung taxi maliit lang. Tapos yung truck ng cement ng cement mixer, malaki yun. So yun, parang huli ko na na-realize na nandito na sa bahay, nakaupo na ako, na nag-iisip na buti na lang. Ginabayan pa rin kami ng Panginoon na ganun lang yung nangyari. Kasi kung mabilis talaga ang takbo ng truck na yun, ay ewan ko lang saan kami dadamputin. Kasi tatapon ka talaga ng malaking truck kasi yun. So, ayun. At thankful, ito ang isa sa pinagpapasalamatan ko. Nahatid na namin yung alaga kong babae bago nangyari yun. Kami na lang ni amo yung nasa taxi. Yung bata wala na. Thankful pa rin talaga sa Panginoon na ginagabayan kami. Tapos ay ang ikinagulat ko,
yung driver ng truck, siya pa yung galit na galit na siya yung nakaano sa amin. Kasi naka-stop siya eh. Hindi niya kami nakita na syempre magsisignal yun si amo, magsisignal yun na paliko siya kasi naka-stop nga siya. Siya pa yung galit na galit, samantala yung amo ay sobrang hinahong magsalita. Dakdak siya ng dakdak, ewan ko lang. Pero thank you pa rin talaga sa Panginoon. Experience na nangyari kanina na siya pa rin ang pumagitna at hindi kami napahamak. Yun lang, yung sasakyan na yun may damage. Pero maayos pa rin. And thank you pa rin kasi yung amo ko, yung lolo nga namin dito, pag uwi ng bahay, tinanong pa ako kung kinabahan ako. And syempre, ang kaba ko, umaapak. Diba? Ganyung experience. Kasi ang dami talagang pumasok sa isip ko na what if, paano mga anak ko, mga ganun. Syempre, disgrasya, yun hindi natin alam. Mangyayari talaga kahit anong ingat mo. Pag inano ka na ng sabing aksidente or disgrasya. Kaya panatilihin pa rin natin mag-ingat araw-araw kasi na-notice ko kasi na yung 2025 hindi talaga maganda ang pasok. Nag-start ng January. Hindi talaga siya maganda ang pasok ng 2025. Kaya mag-ingat po tayong lahat, lalo na sa mga kapwa ko OFW dito sa Hong Kong. Magmasid tayo, lalo na tayo habang nagbibiyahe tayo, mag-pray at mag-ingat palagi. And then sa mga naglalakad, sa mga nagtatawid, dapat maging disiplinado po tayo. Maging sumunod sa mga mga rules sa daan na kapag red light, kailangan mag-stop tayo. Kapag mag-green naman, yun, susundin natin. Saka tayo tatawid kasi ang hirap talaga ng disgrasya. And may penalty din kasi ang jaywalking dito. Malaki-laking halaga din ang penalty. So, kailangan natin sumunod sa sa mga patakaran sa trapiko o sa daan. So, ayan lang guys. I-share ko sa inyo kasi hanggang ngayon nangangatog pa rin ang katawan ko. So, kaba sa takot. So, salamat pa rin sa Panginoon sa kanyang pag-iingat. And nawa, ingatan pa rin kami araw-araw. Yan lang guys. Thank you so much.